May isang batang lalaki na sumunod sa kanyang ama sa isang katimugang lungsod na sikat sa martial arts. Sa ilalim ng kaayusan ng kanyang ama, sumunod ang bata sa 6 na master at natutunan ang White Crane Guide, ang staff ng Tai Li Fu, at ang mga kutsilyo at sibat ng 2 Muli House, na sikat na tradisyonal na martial arts sa Timog. Ngunit ang mga tagalabas ay palaging may diskriminasyon laban dito. Pagkalipas ng ilang taon, noong siya ay 17 o 18 taong gulang, ang batang lalaki ay palaging nakaramdam ng hinanakit sa kanyang puso at nais niyang pilitin ang mga lokal na ito na kilalanin siya, tawagin siyang kapatid, at igalang siya. Ngunit ang ama ng bata, upang makakuha ng isang foothold sa Southern Martial Arts World, ay pinili na magpasakop sa isang mahusay na martial artist na nagngangalang Guan Yandao. Gayunpaman, tumanggi si Guan Yandao na tanggapin siya bilang isang disipulo. Napilitan siyang magpasakop sa isa pang mahusay na martial artist, si Lei Hongcheng. Ngunit ang mga martial artist ng Timog ay hindi pa rin tumanggap ng mga tagalabas. Makalipas ang mahigit 10 taon dito, hindi pa rin siya nakilala. Ang talentadong ama, na hindi nabigyan ng gantimpala, ay namatay sa edad na 40 bilang isang resulta. Ang batang lalaki, pagkatapos umiyak para sa kanyang ama, ay agad na nagtanggal ng kanyang sombrero, ngumiti, at binasag ang mga signboard ng 19 na martial arts schools, kaya naging kilala sa Southern Martial Arts World. Tinawag siya ng mga tao na Hag-Ian Tigre. Ngunit mula noon, inihiwalay niya ang kanyang sarili sa Southern Martial Arts World. Ang Yangcheng Airport na si Lian, nakasuot ng puti, ay lumabas ng terminal. Matagal nang naghihintay si Lei Xing. Sa loob ng kotse, tumingin si Lei Xing kay Lian at sinabing, sa pagkakataong ito ang Martial Arts Association ay maghahalal ng chairman, at si Secretary Chu ay nakikipagkompetensya sa iyo. Paulit-ulit siyang pumupunta sa Lei Martial Arts School para manggulo. Salamat sa tulong ng aking Panginoon, si Zhang Mingyuan, na kaya kong kumapit. Masyadong malalim ang pundasyon ni Secretary ko sa Yangcheng. Hindi nagpatalo si Lian at direktang nagtanong, ano ang kailangan mong gawin ko? Galit na sinabi ni Lei Xing, ang Hongxing Ancestral Hall na si Huan Yandao ay malubha ang sakit. Nang marinig ang pangalang Guan Yandao, nagdilim ang mukha ni Lian. Aling ospital? Umaambon sa inpatient department ng ospital sa sandaling tumuntong siya sa hagdan. Nakarinig si Lian ng kabuluhan. Sigaw ng isang blonde na lalaki, na nakaturo sa maliit na nurse. Paano ninyo tinatrato ang mga pasyente sa ospital na ito? Sinasabi ko sa iyo, kapag may nangyari sa matanda, ang ospital mo ang magbabayad. Sa paligid niya ay higit sa 10 malalakas na lalaki, at ang munting nurse ay umiiyak lamang. Paglingon sa sulok, si Lian, habang nasa bulsa ang mga kamay, ay tumingin sa nurse at nagtanong, alam mo ba kung saan ang silid ng pasyenteng si Guan Yandao? Pilit na pinipigilan ng dalaga ang kanyang mga luha at sumagot, lumiko sa kaliwa, silid 6. Ang mukha ni Lian ay kalmado, ganap na hindi napapansin ang masikip na koridor. Diretso siyang naglakad, malakas na itinulak ng kanyang balikat ang blonde na lalaki. Lumingon siya at umungol, "You." Pero unti-unting lumambot ang boses niya, parang hagong ng lamok, at saka tumahimik. Si Lian, matangkad at payat, ay lumakad sa mga tao, na automatikong humiwalay at umatras. Bigla siyang napatigil. Galit na tanong sa kanya ng isang magandang babae, ano ang ginagawa mo dito? Dinilaan ni Lian ang kanyang mga labi para tingnan kung patay na ba ang matandang iyon, si Guan. Galit na galit ang dalaga nang marinig niya ito at sinampal si Lian sa mukha. Pero marahan lang nitong itinulak ang kamay nito sa kasinampal ng malakas sa mukha. Apo kanya, pero huwag mong isipin na hindi ako mananakit ng babae. Hinawakan ng dalaga ang kanyang namamagang pisngi at tumahimik.
Wala ring sinabi ang isang dosenang lalaki sa likod niya. Natahimik ang hangin. Itinulak ni Lian ang pinto at pumasok. Nakita niya ang isang matandang lalaki na may kayumangging buhok na nakahiga sa kama at parang bata ang mukha. Mamula-mula ang mukha ng matanda, ngunit ang buong katawan nito ay mga tubo at butas ng karayom. Binuksan ni Wan Yan daw ang kanyang mga mata at tumingin kay Lian gamit ang kanyang madilim na mga mata. Akala ko hindi ka na babalik sa buhay na ito. May kaya talaga ang babaeng iyon mula sa pamilya Lei. Umupo. Tumingin si Lian sa matanda, puno ng halo-halong emosyon ang kanyang puso. Sa edad na 12, pumunta siya sa Dong at nag-aral ng martial arts sa ilalim ng 6 na masters. Ang mga tagalabas ay palaging may diskriminasyon. Pero ngayong bumalik na siya, problemado pa rin siya sa mga pangyayari noong bata pa siya. Orihinal na gustong batiin siya ni Lian, ngunit namatay ang mga salita sa kanyang lalamunan. Inalalayan ni Guan Yan daw ang sarili sa kama, umupo, at sinabi kay Lian, natatakot akong hindi ako aabot sa pagkakataong ito. Nagpaplano ka bang manatili ng mahabang panahon? Alam mo naman na matagal nang nabili ang martial arts school. Kaya aalis na ako pagtapos ko. Bumantong hininga ang matanda, nakatingin kay Lian. Hanggang ngayon, kapag kausap kita, magaan ang pakiramdam ko. Noon, ang iyong ama, si Li Chenglin, ay dumating sa Guangdong. Ako dapat ang hinahanap niya, hindi si Lei Hongsheng. Bakit siya pumunta kay Lei Hongsheng? Sumagot si Lian, hindi mainit o malamig. Hinanap ka muna ng tatay ko. Ngunit ang iyong mga tao ay masyadong dominanti. Si Guan Yan daw ay tila hindi nasisiyahan, ang kanyang mukha ay mabagsik. Sinasabi mo na nangingibabaw ako. Siguro. Ngunit sinundan ng iyong ama si Lei Hongsheng sa loob ng 10 taon. At ano ang naging resulta? Hindi ko pinag-uusapan ang pamilya ni Li. Paaralan ng martial arts. Sino ang makikilala nito? Nang marinig ito, nanlamig ang mukha ni Lian. Pero kailangan niyang aminin ang totoo. Tama iyan. Nang mamatay ang aking ama, walang nakakilala sa kanya. Naririnig ni Guan Yan daw ang kawalang kasiyahan sa boses ni Lian. Patuloy niya, 90 years old na ako, at nakakakain pa ako ng 2 mangkok ng kanin. Ngunit ang iyong ama ay namatay nang hindi makatarungan noong siya ay nasa edad 40 pa lamang. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang sobre sa ilalim ng kanyang unan at ibinigay kay Lian. Tiningnan ni Lian ang petsa sa sulat. Isinulat ito 3 taon na ang nakakaraan. Matapos basahin ang nilalaman, nakita niya na inimbitahan ni Mr. Guan ang mga paaralang sining ng Guangdong Martial na sumali sa Board of Directors at binati ang bagong Li Family Martial Arts School bilang bagong may-ari. Bahagyang nanlabo ang mga mata ng matanda. Kapag namatay ang isang tao, para itong lampara na namamatay. Nang isulat ko ang liham na iyon, umaasa ako na ang mga lokal na paaralan ng martial arts ay alagaan ka. Pero hindi ko inaasahan yun. 7 araw lamang pagkatapos ng pagpanaw ng iyong ama, ang iyong umaga na sombrero at ngiti. At pagkatapos ay pumunta mula Fushan patungong Guangzhou at basagin ang mga signboard ng kabuoang 19 na paaralan ng martial arts. At pagkatapos ay ihiwalay mo ang iyong sarili sa komunidad ng martial arts ng Guangdong. Sa oras na natanggap ko ang sulat, nakasakay ka na sa tren pabalik sa Hilaga. You little brat, kahit na medyo hindi na mainit ang ulo mo o di kaya'y nagsimula na kayong mag-away, matutupad na sana ang panghabang buhay na hangarin ng iyong ama. Umiling si Lian. Matanda ka na, at minsan magsasabi ka ng mga kalokohan para mabuhay. Kinailangan kong igiit ang aking mga ngipin at tiisin ito, gaano man ito kabuti o masama. Ngunit ang mga patay ay hindi maaaring gumawa ng parehong pagkakamali muli. Ang pinakakamangmangan na ginawa ng aking ama ay ang manatili sa inyo sa loob ng 10 taon,
nangangarap pa ring magkaroon ng paaralan ng martial arts. Galit na galit si Guan Yan daw. Unfilial yan. Tumawa ng malakas si Lian. Simula bata pa ako hanggang sa paglaki ko pinalo niya ako ng rattan baston, at hindi na ako lumaban. Kahit na binugbog niya ako hanggang sa mamatay siya, hindi ako pinapayagang magsabi ng ilang salita tungkol sa kanya ngayon. Bahagyang nanginag ang labi ng matanda, at saglit siyang nag-alinlangan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, direktang tinanong niya si Lian, ano ang iyong mga plano para sa pagbisitang ito? Malamig na sagot ni Lian, malalaman pa iyon ng aking nakababatang kapatid na si Lei Xing. Pumikit ang matanda at umiling. Muntik na akong mamatay. At sa paglipas ng mga taon, itinuro ko sa iyo ang lahat ng aking makakaya. Ang tanging tunay na natuto ay ikaw. Si Lian ay nanatiling walang malasakit. Huwag mo akong purihin. Mayroon kang libu-libong mga disipulo. Bakit ito na ang turn ko? Umubo siya ng ilang beses at saka nagpatuloy. Ang kalaban ng junior mong kapatid ay kaya kong talunin ng walang kahirap-hirap. At ganoon din ang kapatid mong junior. Nang marinig ito, sinabi ni Lian ng may panunuya, tunay nga, Mr. Guan, talagang kamangha-mangha ka. Noon, sa ilang salita lang mula sa iyo, ang aking ama ay kailangang magpumiglas sa loob ng 10 taon sa sakit. Ikaw ay tunay na kamangha-mangha. Hindi na nakapagpigil pa si Guan Yan daw at tuwang-tuwang sinabi, na ipakita ko na sa iyo ang sulat. So anong gusto mong gawin ko? Gusto mo lumuhad ako sa puntod ng tatay mo? Bakit hindi mo sisihin si Lei Hongshan sa pagiging walang kakayahan? Sa puntong ito, biglang umubo ng marahas si Guan Yan daw. Matagal siyang napabuntong hininga bago siya tuluyang kumalma. Nagalit ako na hinanap ng tatay mo ang pamilya Lei at dinala niya ang kahihiyan sa Hongxing ko. Pero natuwa ako na nagkaroon siya ng talentadong anak na tulad mo. Nakinig sandali si Lian at saka ngumuso. Iyon lang ang nakaraan, at hindi kita sinisisi. Gusto mong bumawi sa mga nakaraang turo mo, pero wala akong paraan para mabayaran ka. Tumingin si Guan Yan daw kay Lian at mahinahong sinabi, ang presidente ng Martial Arts Association. Maaari ko itong ibigay sa batang babae kung gusto mo. Ngunit kapag ako ay namatay, ikaw ang unang susuporta sa aking kaluluwa. Natahimik si Lian, na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng 10 araw, bumuhos ang ulan, at umalangaw sa mga pasilyo ang tunog ng humihingal na pag-iyak. Nakahiga ang matandang lalaki sa kanyang kama, nagkukwento kay Lian ng nakaraan. Sa wakas, inamin niya, humihingi ako ng tawad sa iyong ama. Dahil doon, ipinikit ni Guan Yan daw ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga daliri ay dahan-daang dumudulas pababa. Si Lian ay nakatayo sa tabi ng kama, ang kanyang ulo ay nakayuko sa katahimikan. Noong Mayo, idinaos ang funeral procession para sa dakilang martial arts master, ang honorary ancestor at president ng Martial Arts Association, Guan Yan daw. Pinangunahan ni Lian ang prosesyon at sinamahan ang matanda sa kanyang huling paglalakbay patungo sa punerarya. Si Lei Xing, nakasuot ng itim, ay yumuko sa matanda, pagkatapos ay sumunod sa koridor upang hanapin si Lian. Sinabi niya sa kanya na ang pagsuporta sa kanyang kaluluwa ay isang napakahalagang pamana. Sa hinaharap, hindi mabilang na mga tao ang darating para tulungan ka dahil dito. Malamig na sinabi ni Lian, Mr. Guan, gusto mong suportahan ko ang iyong kaluluwa, ngunit ito ay sa pagitan lamang nating dalawa. Ang bawat isa sa asosasyon ay hindi nagkakasundo sa isa't isa, at maaari itong magdulot ng maraming ingay at pagkagambala. Ikaw at sila ay napupuot sa isa't isa, at bawat salita ay utang. Hindi na nagsalita si Lei Xing at sinabi lang kay Lian na pumunta sa kanyang opisina bukas. Ngunit hindi sumagot si Lian, itinapon ang kanyang sigarilyo, at naglakad palayo.
Pagkamatay ni Guan Yan daw, si Lei Xing ay naging presidente ng Martial Arts Association, gaya ng gusto niya. Sa pagtatapos ng buwan, inihayag niya na siya ay mag-oorganisa ng unang pandaigdigang tradisyonal na martial arts exchange conference. Malugod niyang tinanggap ang mga Chinese mula sa iba't ibang panig ng mundo gayon din ang mga dayuhan na mahilig sa tradisyonal na martial arts na lumahok. Ang premyong pera ay hanggang 300,000 erm. Ang komperensya ay mag-oorganisa din ng isang martial arts event.